The whole chapter makes sense kung basa, ayaw kalagot tungod sa mga taong dautan, o ayaw kasina sa mga nagbuhat o kasaypanan, kay malawos sila sama sa balili, o malaya sila sama sa mga tanom. Salig sa Ginoo, o buhata ang maayo, o magpuyo ka diya sa yuta ang layo sa kadautan. Pangitaa ang kalipay diya sa Ginoo, o katagan kaniya sa imong ipangandoy. Itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi, salig kaniya o mutabang siya kanimo. Padanagon niya ang imong kaayo sama sa kahayag sa adlaw, ug ang imong pagkamatarong sama sa ugtog-tutok. Paabutang ang Ginoo mo imong lihok, pagulat kaniya uban ang pailog. Ayaw kasinahi ang nagmauswagon ug ang mga nagbalampuson sa dautan nilang pamaagi. Ayaw kasuko ug ayaw kaligutgot. Ayaw pagsubo kay kana makadaot. Ang musalig sa Ginoo makapanag-iya sa yuta, apan ang dautan papahawaon. Dali rang mahanaw ang dautan, hinigtan-aw mo sa iyang nahimutangan, wala na siya diha. Apan ang mga mapaubsanon makapanag-iya sa yuta, magpuyo sa kadagaya o kalinaw. Ang mga makasasala naglarong dautan, kung nagkagot ang ilang ngipon uban sa kaligutgot batok sa mga matarong, apan katawan lamang sila sa Ginoo, kay nasayod man siya nga naglagod sila sa dili madugay. Ang mga dautan milanit sa ilang espada o bibingan sa ilang pana, aron pagpatay sa kabus o timawa ingon man sa mga matarong, apan maunay sila sa ilang espada o mga bali ang ilang pana. Ang jutay nga mabutunan sa taong matarong, mas piniluhon pa kaysa tanang bahandi sa dautan. Kay ang dautan kuhaan sa Ginoong kusog, apan panalipdan niya ang matarong. At imanon sa Ginoo ang nagtuman kaniya ug mapanag-iya nila ang yuta hangtod sa kahangturan. Sa panahon malisod dili sila mag-antos, ug sa panahon sa kagutom may igo silang makaon. Apan ang mga dautan mga matay, ang mga kaaway sa Ginoo mga hanaw sama sa ihalas ng kabukiran ng mga wala sama sa aso. Mamaylo ang dautan ug dili mo bayad, apan ang matarong mga hinatagod. Ang gipanalanginan sa Ginoo makapanag-iya sa yuta, apan ang tinunglo niya papahawaon. Tutulan sa Ginoo ang tao sa iyong pagalaktan, ug ligunon niya siya nga nagpahimuot kaniya. Kung mapukan siya, makatindog siya dayon, kay pamulon man siya sa Ginoo. Karon tigulang na ako, apan sukad sa akong pagkabata, wala pa ako nakakitang matarong nga gipasagdan sa Ginoo. O mga anak sa matarong nga nagpakilimos. Sa tanang panahon, mangginatagon siya o magpabaylo sa uban, o ang iyang mga anak mahimong panalangin. Likayi ang dautan o buhata ang maayo, o mapabilin sa yuta ang imong kaliwatan. Kay gigugma sa Ginoo ang katarong, o dili niya pasagdan ang pinili niyang katawan. Panalipdan niya sila hangtod sa kahangturan, apan naglagon ang kaliwatan sa mga dautan. Ang mga matarong makapanag-iya sa yuta o magpuyog ni hangtod sa kahangturan. Maalamon ang mga pulong sa taong matarong o magsulti siya subay sa kaangayan. Sa kasing-kasing gitamod niyang sugo sa Dios o dili gayud siya mulampas niini. Gipasidanan sa dautan ang matarong aron gipanid-an sa dautan ang matarong aron ilang patyon, apan dili itugyan sa Ginoo ang taong matarong ngadto sa gahom sa dautan. Dili itugod sa Ginoo nga hukman siyang sad-an kung tagalon siya ngadto sa hukmanan. Salig sa Ginoo ug tumana ang iyang sugo o pasidunggan kaniya pinaagi sa paghatag kaniya sa yuta o makita mo ang pagkalaglag sa mga dautan. Nakakita ako taong dautan o madaudaugod, mituybo siya sama sa sidro sa Libanon, apan pagbalik ko wala na siya dito. Kipangita ko siya, apan wala ko na siya higit. Apan tanawa ang taong matarong o panid siya. Ang taong makigdaiton, makabaton og mga kaliwat, apan ang makasasala uuhon gayon o bugtangon ang ilang mga kaliwat. Ang kaluwasan sa mga matarong nagikan sa Ginoo, ug siya ang nagtabang kanila panahon sa kalisdanan. Tabangan sila sa Ginoo ug luwason gikan sa mga dautan kay sila midangog man kanila. Dalaygon ang pulong sa Dios maigsoon. Trusting in the Lord, trust in the Lord. He will not forsake the righteous. Trust in the Lord. He will not forsake the righteous.
Ini kabuntagon may igsoon ang pulong sa Dios na pagatunan nagahisgot siya sa pagluwas sa Dios sa mga taong matarong o nagkinabuhi sa katarong o ang paglaglag niya sa dautan. Kini nga chapter igsoon ang 37 sa Psalms. Gisulat ni David sa panahon na daghan kay dautan nga naglambok. Sa atong panahon karon daghan kay pud mga dautan naglambok. Sa dautan nga mga pamaagi. Sila nung itong mga sapian, sila itong mga dungganan, sila nung itong mga ayahay. Pero, sa pamaagi nga dautan. Walay kalainan ang panahon kaniadto sa itong panahon karon. Ang mga matarong nagapangutana, ngano man nga ang dautan mura magmalampuson. Mao nga nung ay nagmalampuson. Kinsay wala nagapangutana na. Bisan ako nakapangutana ko nga, sa mga dautan, masayahay maninunog kahimtang. Mao gini ang tubang sa Dios, pinaagi kang David. Nga ang kalipay sa dautan, temporaryo lang. Amen. Apan ang kalipay sa matarong, walay katapusan. Nag-agi man tagkalisod tungod sa pagbuhat sa matarong. Mag-agi man tagpait ng kasinatihan sa kinabuhi for the sake of God. Patingon diri suon, walay katapusan ang bugti nga kalipay nga gitagana sa Dios sa matag usa kanato. In verse 1 to 9 nga diri, do not print. Ang word na print ayaw kasuko, ayaw kasubo, ayaw kasina. Si David nakakita nga ang mga dautan murag nag-enjoy sa ilang pagkadautan. Apan iyang giingon, do not print because of evildoers, may suon. Sa atong panahon karon makakita ta sa social media sa mga balita nga daghan na kay corrupt leaders, injustices o mga tawo nga nagbalampuson bisan sa dautan nga pamaagi igsoon. But the word print may suon ang pasabot nga ayaw kasuko, ayaw kabalaka. Giingnan ta nga dili magtan-aw sa dautan kay ang ilang kalipay mulungtad lang sa mubo nga panahon mga igsoon. Naaray kinutuban. Kunang mga mitata nga, grabe naging kuhan karon. Grabe naging ang dautan, grabe naging ang drugs, grabe naging ang mga corruption. Sangdi lang. Kay dili man na magpabilin hangtod sa kanturan. Sa gingon sa pulong sa Dios, ang magpabilin, ang pulong mas Ginoo ang Dios. It means temporary rang tanan, kasakitan, kalisod, mga unsang mga kalisdanan, aning kalibutanan, sun temporary rani. Kaya magpabilin, nga walay katapusan, ang pulong, ang saad rin sa Dios, ug ang siya, na Dios sa atong kinabuhi. Verse 2, number 2, verse 10 to 20, ingon the faith of the wicked, my soul. Katong una, ang pulong sa Dios, Psalms 37, nagtudlong na to, ayaw kasubo. Nemo ko galingon, di ko angay masubo. Bisan pag mag-anam kadautan ng kalibutan, di ko angay masubo. Diba, ningon siya sa iyang pulong, ayaw kasubo, ayaw kaligot-got kay kana, maka, daot. Amen. Ikaduha may igsoon, nagitudlo ka na to aning verse, is the faith of the wicked. Kinanglan masayra na to unsa day ang destinasyon sa mga dautan. Ingon diri sa panahon ni David daghan kayo oppressors o mga tao nga nag-abuso sa gahom. Bisan sa tong kapanahonan karon. Ang tanan nga nakahupot sa gahom nag-abuso. Gigamit nila sa personal nga katuyuan o kaayuhan. Paggingon sa verse 10, Nixon, for yet a little while, and the wicked shall not be. Ang ilang gahom temporaryo ra nga igsoon. Kanang mga tao karon nga naghupot sa gahom, nga nagkinabuhi sa dautan, dili na magpabilin. Amen. Remind yourself, igsoon, ayaw ka-discourage, ano nga kalibutan, na makaingon tao sa unfair baka sa kinabuhi. Na magipanahon ngayon, nanata, sama ni David, may pamantong mga dautan, kay mas naglambo pa, Lord. Mas napay kabusog, mabusog pa, mas matagbaw pa. But igsoon, remind yourself, ang dautan, dili gyud magpabilin. Ang ilang faith, ilang destiny, dili sila magpabilin. Ang kalibutan nga, puno sa kalipay gahom, dili gayud magtugay. Delight in the Lord, kay siya ra ang makahatag o tinuod ng kalipay nga walay katapusan ng sulat. Amen. Ikatulo, nga points nga tumatunan this chapter ng sulat sa Psalms 37. In verse 21 to 31, the righteous are preserved. Amen. Kinsay gimatarong na diya. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kitang tanan na nagtuo
kaniya. And ingon siya, the righteous are preserved. From verse 21 to 31, may sumakita na to. Ang mga matarong sa Israel, kasagaran pobre. Kasagaran ng Kristohanon, pobre. Hello? Pipila lang ginang dato sa mga Kristohanon. Sa kaniadto nga panahon, ang mga Israelita pobre. Gani giulipon. Kita sa itong kapanahonan karon kabus po. Pobre po, dinaog-daog. Apan gingon ni David nga ang Dios nagapanalangin kanila. Amen. Bisan pa man og kita, kabus kita nga naputang nga kategorya ani nga kalibutan. But igsoon man pa ang Dios, tuol siya sa mga kabus. Tuol siya sa mga dinaog-daog ng Lord. The steps of a good man are ordered by the Lord. Amen. Bisan kabusta, pero ang atong langkang sa itong kinabuhi, giplastar sa Dios. Ang Dios mao ang nagagiya sa dalan sa mga matarong. Kung atong isalig ang atong dalan sa Ginoo, siya maghahatag direksyon sa matag usa ka nato. Bitaw siya, commit your ways to the Lord and He will help you to accomplish kung unsa man ang atong mga gimbuhaton sa kinabuhi sa kini nga chapter, nagtudlo na to. Nga una, dili kita angay masina sa dautan. Kita angay masupo para sa, masupo sa kahimtang sa pagkadautan, ani nga kalibutan. Ikaduha, may suon, sayro na to nga ang destinasyon sa dautan, dili magpabilin. Amen. Ikatulo, mga igsuon, ang ginatudlo ka nato nga verse, is ang Dios nagapreserve sa tanan nga mga mataro nga may pagtuo o pagsalig kaniya. And last, mga igsuon, ang ginatudlo ka nato nga verse is from verse 32 to 40, may igsuon. The last verse, the Lord saves His people. Kitang tanan mga katawhan sa Dios. Pagaluwason niya ang iyang mga katawa. Ang mga dautan musulay sa pagdaot sa matarong. Kita maging punteriya sa dautan. Amen. Kita yun. Ang paapan ng Dios mao ang magaluwas nga na kanila. Dagan kay mga verse no gikan sa 32 padulong diri sa 40 hangtod sa kinalasan ingon siya ang kaluwasan sa mga matarong nagikan sa Ginoo ug siya ang nagtabang kanila panahon sa kalistanan tabangan sila sa Ginoo ug luwason gikan sa mga dautan kay sila modamog man kanila. Amen. Last igsuon, the Lord saves His people. Kita angay masina sa dautan. Sa itong kapanahunan karong apir atong sila naglampo. Apir na ay dagko nga balay, na daghang mga kaptangan. Kung kana gikuha sa dautan nga mga pamaaging sa dili gyapon na magpabili. Kaya ang atong kasiguruhan, ang atong kaluwasan na aragyod sa atong buhi ng Dios. Kabus man ta apan kung kita adunay relasyon pagtuo sa Dios, kita ang mas bulahan nga tao ani nga kalibutan ng Dios. Amen. The Lord helps them and delivers them because they trust in Him, my soul. Ang kaluwasan gikan sa Dios dili sa atong usog o sa pamaagi sa tao. Kung ang dautan naglambo tungod sa ilang mga pamaagi nga dautan, sa ilang mga diskarte nga dautan, kita nga mga anak sa Dios nga gimatarong soul, He will save us from all circumstances sa atong mga kinabuhi. Di man ta exempted sa kalisod, but we are delivered by the Lord, mga soul. Amen. And this verse, igsoon, nagtudlo ka na to. This chapter, nagisulat ni David, nagtudlo ka na to trust the Lord sa atong kinabuhi. Whatever situation yung gatubang karon, dili man tasama sa kahimtang sa uban. Keep trusting God. Kaya ang tanan nga nagsalig sa Ginoo, iyang pagaluwason, iyang i-preserve, o iyang yung pagkapanalaginan mga igsoon. Amen. Again, do not fret. Ayaw kasina sa mga dautan, ayaw kaibog kung sila nagbadautan o sila nilambo sa dautang mga pamaagi. Nagandi Kristohano kaibog karon. Kasina. Tungod kayo mga dautan, ayayin kinabuhi, enjoy na, inom diri, inom dito, buhat diri sa dautan, buhat dito. Patingon man, bisod man ang kinabuhi sa matarong, but we are secured diha sa atong pagsalig sa pagbuhay ng Diyos. Kaya kinabuhi, dili naman tama na ng kalibutan. This is a temporary living, my soul. Ang atong walay katapusan, kinabuhi, naa sa atong buhay nga Diyos. Daghan tao sa pihan karon pangutan asa ka paingon kung mamatay ka.
daghan na kay kung napangutana na ng isuon, wala laing tubag common. Wapat ka kabalo kay sala pa man ta, wata kabalo. So, wala ka siguro. Hello? Pag kung mangutana kas kinakristohanong kapos, karon tayo nagsunin kag kung mamatay ka, asa ka ba yun? Aduna tayo kasiguruhan. Aduna tayo kumpiyansa sa pagtubag ng langit ko. Kaya bisan sa akong kakabos, nag-antos mangkos kalisod for the sake of the Lord. Ngayon kaya na ako'y pagtuog relasyon kaniya. Luwason ko niya. Yan mo na itong kasiguruhan, may bahandi nga dinikabayran sa bisan unsang butang, bahandi ang nakalibutan. Amen! Our faith and our trust in the Lord. This morning, let me encourage you to keep trusting the Lord. Yung mo kaugalingon, keep trusting the Lord. Bisan pa man sa atong pangalisod, di tayo exempted sa tanan ng mga pandaw-tao. But as we keep trusting the Lord, di ta masina sa lautan. Padayon ta mo tuo nga ang atong pagtuo, muhatod ka na sa walay katapusan nga kinabuhi. Ang atong pagkinabuhi, uyon sa kabuton sa Diyos, muhatod ka na sa kinabuhi. Adunay kasiguruhan, maigsulikin ta pakyason sa Diyos because the Word of God in Psalms nagingon, those who trust in the Lord will not be disappointed by so. Dili natin butang atong pagsalig, kalipay, gugma, panahon, pagtagad sa mga butang, aning kalibutan ang temporary lang. Apan atong ibutang atong pagsalig, kinabuhi, panahon, pagtagad, kusog, higayon igsuon diya sa pagsalig, pagsimba o pagtuman sa kabubuton sa pagbuhi ng Diyos. Psalms 20:37 naghatag og klaro nga mensahe. Ayaw kabalaka sa dautan, ang ilang kalipay temporaryo lang, ang matarong magpabiling yun sa panalangin sa Diyos, mga igsoon. Trust the Lord, delight in Him, salig kaniya, pagkitaa ang kalipay diha kaniya, commit your life to Him, and wait upon Him. So because ngunang pulong sa Diyos in Isaiah, those who wait upon the Lord will renew their strength. Amen! Atong pagpakan ang kaayo sa pagbuhi ng Diyos. So again, this chapter of Psalms 37 teaches us to trust in the Lord because He will not forsake the righteous. Amen. Atong iduko atong mga ulo diya sa mga pag-ampo. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, Ginoo. Lord, we thank you for your word that encourage us na kabuntagon to trust you, God. To keep trusting you, Lord. Whatever circumstances we face in our lives right now, God. Sa tagsa-tagsa ka na mo, Ginoo, na may kalisod, na may mga balatian, na may mga padaog-daog, mga pagtamay, because of our faith, ya kanimo, Ginoo. But thank you, God, na dili mo pagyaso na mo pagsalig kanimo, Lord. That you will bless us and you will remain in our lives, Ginoo. And ikaw, ang Diyos, nagsaad sa kinabuhi nga walay katapusan sa matag usa ka namo, Lord. You will sustain us, you will heal us, O God, and you will preserve us, Lord, sa tanang kadaugtanan ng mga kalibutan, Ginoo. Tabangin kami, O God, to have faith and faithfulness in you, Ginoo. That whatever circumstances kamong giatubang karon, Lord God, makaplagan minimo masaligod kanimo, makaplagan minimo mapasalamaton kanimo, makaplagan minimo madinaygon, loyal diha kanimo, sama ni Hope, Father God. And Lord, thank you for encouraging us, O God, that whatever temptation, circumstances, oppression sa kaaway, sa among kinabuhi karon, tamayon man ni, dili mo tangpo sa mga kalingawan sa apan. Tamayon man mi tungod sa among pagtuon diha kanimo. Daugon man ni. Biay-biayon man ni because of our faith in you, Lord. But Lord, your promise to us will never change, Ginoo. Na ikaw dapig ka na. That you will save us, that you will bless us, and you will give us a long, everlasting life, Lord. Na yung gianda o gitigana sa tanan na nagtuo o nagpatinahulog kanila, Father. Lord, salamat sa mong saay. Nadili na mong ihikaw ang mga may butang, Lord, sa tanan nga nagpasidungog niya kanila, Lord. Strengthen us, O God, in times of trouble. Strengthen us, Lord. Na Lord, makapadayon ni, makapabilin ni, na dili mo salig sa kung galing diskarte pandiyak kanimo, Lord. The finisher of our faith, O God. Itutok na mo mga mata diyak kanimo, Lord. The
Lalaygon ka ni kabuntagon. Salamat sa pagdasig sa matagusan. Ikaw gid ang Dios na nasayod, Lord, sa kahimtang sa matagusan. Ikaw ang nasayod labaw sa pagtuo, sa kahimtang sa among pagtuo, Lord. And we thank you for being our encourager, the lifter of our heads, O God. Ikaw ang among abogado sa kinabuhi. Salamat na kanunay kang nangabugito ka namo. Diya sa tubangan sa imong amahan, O God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your grace that sustain us. Thank you for your grace that strengthens us. Thank you for your grace that transforms us. And thank you for your grace that saves us, O God. Dalaygon ka, Lord. I-bless ang matagusang anak ka mo. Thank you ngayong pulong din mo balik ang kawang. At maghatag ka na mong kusog to be loyal to you, O God. Lord, we give up all the glory and honor and thanksgiving to you. In Jesus' mighty name. Amen and amen. So,